Isang spin dryer yung tanggap natin. Bigla na lang daw huminto, hindi na siya nag-spin. Kaya mapapansin nyo, tine-check up ko yung spin timer niya. Ayan, bumabalik siya. Parang sira na spring niya, so wala na siya connection. Kaya automatic na siyang hindi nag-ikot. Bale ito, binuksan ko rin yung ilalim, tinignan ko rin kung okay pa yung cord nya. Bali ito, dinuktungan ko na lang kasi ginat-ngat ng daga, kaya dinuktungan ko din at nilinis yung pinakailalim. Chinek up ko yung ibang wire kung may mga ngat-ngat pa, okay naman. Ngayon, ang sinusunod kong ayusin dito is yung timer. Kaya buti na lang may spare parts tayo na spin timer niyan, kasi nung naggawa ako dati, dalawa nabili kong spin timer. Ayan, bali binabaklas ko lang yan para mapalitan natin yung spin timer niya. Ayan, pagka may lock kasi yan medyo matigas lang baklasin. Si katagalan nito, yung spin timer niya, kahit sa washing lagi rin nababasa to. Kaya katagalan, pag nabasa, nagkakaroon siya ng kalawang sa loob, hindi na nagko-contact yung dalawang, parang yung dalawang contact point na para mag-switch on. Ayan, nabaklas na natin, tapos yung dalawang tornilyo niyan kinalawang na. Sa pagka ganyan, hindi mahirap na rin ayusin yan, lalo pag nasira na yung spring yan. Kailangan automatic na bumili ka ng bago para palitan. Ang bili ko dito sa spin timer is nasa 180. Sa 180 spin timer. Tapos yung wash timer ng washing machine naman is nasa 240. Mas mahalang timer ng washing machine kasi ano yun reverse forward yung contact point nun. Hindi katulad sa spin timer. Sa dryer is isang diretsuhan lang yan. Ayan. Bali, ayan yung bago. Ayan yung bagong spin timer na papalit natin. Tatanggalin na natin yung luma. Katagalan kasi nito is akala natin hindi nababasa yung loob, pero napapasukan pa rin siya ng tubig. Kaya yung tornilyo niya pag nabasa, kinakalawang na. Kaya ang hirap ng tanggalin hanggang sa masira na lang, ma-lost thread. Hirap na hirap ako magkano dyan kasi kinalawang na. Bali, ang inano ko na lang dyan inatak ko na lang.
Total plastic lang naman yung pinagkakabitan. Ayan. Itong bali tatanggalin ko lang dyan. Tapos dyan natin itatap yung bagong spin timer natin. Ayan, kita nyo, kinalawang na. Alam, problema dito, mas mahaba yung pinangusong. Ayan, saktong sakto. Ayan yung pinaka ano natin, backlash talaga. Bali yan, kinakabit ko na yung bago. Tinuturnilyo ko muna doon sa may ano niya, bago ko itap. Kaya may TV tayong, may TV rin tayong ano, yung may likod pa. Ang sira niyan, binigay na sa akin nung may-ari. Nasa 27 inches yung laki niyan. Ang problema niyan is wala siyang B+ power. Kasi pinalitan ko na yung output niya, transistor. Sinisira uli kasi ang problema, ang pinaka problem pala niya is yung flyback niya. Shorted na yung tatlong paa ng FBT natin. Kaya parang nadadali niya yung output transistor. Kaya sira ng TV na yan. Ayan, na-fix ko na, tapos ayan, itatap ko na lang dyan sa ano. Ako tutuusin ang piyesa lang naman ng mga ganito, spin dryer saka washing machine is konti lang yung parts. Pinaka main parts niya is yung wash motor, spin motor, spin timer, wash timer, tapos yung starting capacitor niya, tas may fuse. Yan lang naman yung mga pinaka parts ng washing machine saka spin timer na manual. Automatic, medyo may board na yon, tapos marami na rin siyang ginamitan ng sensor. Saka sa washing machine may gearbox siya. Ito naman sa spin timer, yung iba naman yung ano niya, yung gearbox sa gitna. Yan, bali inano ako na lang ng ano, electrical tape.
Ayan, ano na natin. Bali, nililinis ko pa rin yung sa pinakano niya, madumi. Ang daming ano, tawag nito, alikabok. Ah. Ayan. Bali, tinesting ko na yan. Maano na siya. Kumbaga sa ano, gumagana na yung timer. Kaya yung spin dryer na. Ayan. Ayan, bali ano, ipipix ko na yan. Ipipix ko na yan dyan para final test tayo. Ayan, bali lagyan ko lang ng electrical tape yung pagsama-samahin ko lang yung wiring niya sa loob. Tutusin, ano lang yan, dalawang wiring lang naman yan, walang ganong wiring. Hindi katulad sa washing machine, marami. Binabalik ko na, sinasalpak ko na yan. Babalik na natin yung tornilyo niya, tapos ano tayo, final testing. Medyo nakaangat lang yung ano niyan, yung nakaangat lang konti yung knob nung spin timer, kasi yung nabili kong bagong spin timer is tawag nito, mataas yung pinaka salpakan ng knob. Ayan, bali inano ko ulit kasi yung tornilyo parang maluwag na siya, hindi na siya ganong nakakapit. Kaya ang gagawin ko dyan is babaguhin ko yung tornilyo niya, lalakihan ko konti
para kumapit siya mabuti. Ayan. Papalit lang ako ng tornilyo na. Ayan, bali nabago ko na yung tornilyo, kumapit na siya. Kaya babalik na lang natin ulit. Ayan. Ayan, pati yung sa ilalim, binabalik ko na rin yung pinakatakip do sa ilalim na pinaklas ko. Kasi napalitan ko na rin yung port, yung port niya napalitan na natin. Sumisigaw, nakarecord. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, tatry natin na ayan. Ayan, paikutin natin yan. Nga lang, kailangan natin na tawag nito, ibaba yung takip kasi may sensor yung takip. Pag inangat natin hindi yan naandar pagka nakaangat yung takip. Kailangan talaga ibababa yung takip. Ayan. Ayan, mandar na siya. Nag-spin ano siya, nag-spin ano na siya. Umiikot na. Ayan. Oo. Ayos na yung spin dryer natin. Pag inangat mo yung takip, automatic na ihinto yan.
Pero goods na yan. Eh, pa. Goods na yung dryer natin. Okay, bababa ko ulit. Iikot ulit yan. Ayan. Nag-spin ano na siya. Okay na. Yan lang ang inano natin. Palit tayo ng cord niya kasi ginat-ngat ng daga. Tapos yung spin timer niya, hindi na siya nagko-contact, kaya yun. Goods na. Goods na yung ano, pwede na natin na pa-pick up sa may-ari. Yun lang yung ginawa natin. Okay na to, okay na.